Ang Panginoon ay binibigyan tayo ng laya sa kasalanan na nagpapo sa atin para magdamasa tayo ng pinagpalang buhay ng Panginoon. At ito'y magagawang masira ang lahat ng mga maputol lahat ng mga talikalayan.
ating talagang ating buhay sa Panginoon, sapagkat sabi ng Panginoon, ako ay namarito upang kayo magkaroon ng buhay at ng kasagaran nito. Lahat ng may pangangailangan sa Panginoon, taas ang kamay. Okay? Kamay nila ay lalaki. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Sapagkat, Panginoon, nais mo po na tulutan kami ng pinakamagandang buhay. At pagamat winasat sinira ng kasalanan, Panginoon, ang magandang buhay na inilaan mo sa akin. Subalit, Panginoon, ikaw pa rin ang gumawa ng kaparaanan upang mailigtas kami sa isang lubos, todo na pagpapakasakit ng iyong lahat, Panginoon Jesucristo, upang ang kasalanan ay mabayaran mo, ang kamatayan ay mapawi, ang kapangyarihan ng kasalanan ay mapawalang visa, at kami, Panginoon, ay magkamasa ng iyong buhay na walang hanggan, ng iyong buhay na masagana, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa hapon na ito po ang aming pinangawakan sa aming paglapit sa iyong trono ng biyaya. Kami po, Panginoon, ay merong katiyakan na nais mo po na tulungan ang bawat isa sa amin ng pinakamagandang buhay sapagkat ikaw po ay Panginoong Diyos, Anak, na makapangyarihan sa lahat, na wala pong imposible sa iyo, Panginoon, sapagkat napagtagumpayan mo na ang sanlibutan na ito, Panginoon Jesucristo. Kaya nga, Panginoon, natitiyak namin na sa aming paglapit sa iyong trono ng biyaya, makakasumpong po kami ng iyong kaawaan sa panahon ng pangangailangan. At kami, Panginoon, ay laging nangangailangan sapagkat wala po kaming magagawa sa aming mga sarili. Wala po kaming magagawa, hiwalay sa iyo, Panginoon Jesucristo. Kaya kami ay palaging malapit sa iyo, palaging nakikipagtagpo sa iyo, palaging ikaw, Panginoon, ang aming gustong makamtan upang sa gayon, Panginoon Jesucristo, ang lahat ng iyong ipinangako, sa lahat ng iyong pinalaya, sa lahat ng mga kasalanan, ay maging totoo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord Jesus, alam mo po ang mga pangangailangan ngayon ng iyong mga anak. Alam namin at tinatakat po kami, Panginoon, sa tao ito upang ikaw po, Panginoon, ang mag-ibahan sa buhay ng bawat isa sa amin at patunayan mo sa amin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagmamagandang sa amin, Panginoon, na naman ang aming mga pangangailangan. You are not only ready to give those gifts unto each and every one of us, Lord Jesus. You're not only ready to give the answer to all our prayers, but you are more than willing, Lord Jesus, to answer all our prayers. And that's the reason why, Lord, we come to you with confidence, knowing that you are a gracious God. And we know, Lord Jesus, that even right now, you've given to each and every one of us the answer to our prayer, for we ask all of this in your most precious name and most powerful name, Lord Jesus. Father, may be glorified in the Son. All this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Buksan ninyo yung tanong na susunod sa Second Corinthians chapter 3. Chapter 3, I'll try to read from verse 15.
But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Nevertheless, when we shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is that Spirit. The word the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Ang pinaka-background dito sa loob ng panay, si Moses, pag kausapin niya ang Panginoon, bakit ito sa mundo? At sa presensya ng Panginoon, naroon yung kaluwalhatian ng Panginoon si Kristo. Yung kaluwalhatian ng Panginoon ay sumisilag sa Kanya. Kaya pagbaba niya ay yung kanyang mukha ay nandun yung nagliliting ng kaluwalhatian ng ating Panginoon si Kristo. At dahil natakot yung mga tao, kaya niya nilalagyan ng buhok, ng talukbog ng kanyang mukha. At yung kaluwalhatian ng Panginoon ay naalinan lamang nila sapagkat merong talukbog yung mukha ni Moses. Subalit, sa kapanahonan na ito, yung talukbog na nagtatago, yung sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nais na. Sapagkat yung kaluwalhatian ng Diyos ay ating na nakita ng direkta. Hindi na wala na yung talukbog, no? Wala na yung veil that hides the glory of God. Because now we can see clearly the glory of God through the face of the Lord Jesus Christ. Yung kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos ay may papahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. At sinasabi nga sa maraming na kasulatan na yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Yesu Kristo ay yung kaluwalhatian ng Diyos Ama. Ganun nagkatawang tao Panginoong Yesu Kristo ay namasdan natin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng kaluwalhatian ng Ama. No? So, yung liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos na nakita natin sa ating Panginoong Yesu Kristo, or even in Hebrews chapter 1, verse 3, the Lord Jesus Christ is the brightness, the glory of God. Kaya may pahayag sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesu Kristo. That's the only way we can see the glory of God. That is through the glory of our Lord Jesus Christ. At nais ng Panginoon na mamasdan natin ang kanyang kaluwalhatian. Dahil kung yung basahin yung John chapter 17, isa sa mga panalangin ng Panginoon sa Kristo ay yung kanyang mga alagad ay kanilang mamasdan yung kaluwalhatian ng Panginoon sa Kristo na bigay sa kanya ng Ama sapagkat iniibig ng Ama yaong anak bago pa manalangin sa liputan. And even earlier sa verse 5, sinasabi ng Panginoon, Father, glorify me with the glory that I had with thee before the world was. So, nung wala pa sa liputan, yung anak at saka yung Ama ay nagsasalo na, nag-fellowship na doon sa kaluwalhatian ng Ama. No? So, for the glory of the Father to shine upon each and every one of us, ginamit ng Diyos Ama yung kaluwalhatian
kaluwalhatian niya na binigay niya dito sa anak niya ito. Okay, so, nasinag natin nasinag sa atin yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Kristo. And that is now very clearly shown. I mean, the glory of God is now very clearly shown by the glory of our Lord Jesus Christ. And by looking at the glory of the Lord Jesus Christ, we are changed from glory to glory to glory. Noong nakaraan na Sunday sa Evangelistic Fiesta, we start, sinubulan natin na pag-usapan patungkol sa Panginoon Kristo. Sapagkat doon natin nakikita yung kaluwalhatian ng Panginoong Kristo. And by looking at the glory of the Lord Jesus Christ, sabi dito, we are being transformed from glory to glory by gazing, by looking at the glory of the Lord Jesus Christ. Siguro, ganito ang halimbawa. Yung anak, no? I fail to give glory to the Lord Jesus Christ kasi gawin ko na ngayon dahil yung isang ako namin ay nag-birthday nung my best. So, I wanted to give the chance to everyone. Sasabihin ko lang, hindi ko lang sasalamat ko sa Panginoon sapagkat yung isang ko namin si Joshua ay umabot na rin sa 4 years old. Kaya pinupuri ko ang Panginoon sapagkat siya patuloy na bibigay sa akin ng buhay, hilinga, at lahat ng mga bagay. Okay, let me get back to the word of God. Yung siguro yung example na paano tayo, how can we be transformed from glory to glory by the glory of the Lord Jesus Christ? Yung bata, madalas nababanggit na like father, like son. Dahil yung bata, pagkamulat niya, ang kanyang unang nagiging model ay yung kanyang magulang. That's why parents are bringing up small copies of themselves. And sometimes we can also say that if you look at the child, you can also determine the traits and characters of the parents. Dahil kung ano yung kinamulatan nila, yun din ang kanilang napipick up. At saka yung mga bata madaling pick up. Madaling pick up yan. Isa pa siguro na example ay, yung mga kabataan, napakadaling pumikap yung mga teenagers. Noong panahon ng Beatles, mahabang buhok ng mga bata noon. Noong panahon namin, mahabaan ng buhok. Tapos, nung si Robin Padilla nagpakalbo, lahat na rin nagpapakalbo. Diba? Ganyan yung pagmumodel. Yung mga kabataan, nakahanap ng kanilang model. Tayo rin. No? Kapag tayo ay laging nakatuon ng ating paningin sa ating Panginoon Kristo, tayo rin ay pinipick up natin yung traits ng Panginoon sa ating mga buhay. No? Yan. Kaya, sinasabi nito, we are looking through a glass at the glory of the Lord Jesus Christ, and we are being changed from glory to glory. Kaya mahalaga na ang laging
tinatanong natin, sinasabi sa Bible ay, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kapag yung attention mo ay paminsan-minsan mo lang naitutuon sa Panginoon sa Kristo, yung development mo, yung growth mo as a spiritual child of God, hindi ganun kabilis. No? Halimbawa, minsan lang sa isang taon mo mabasa yung Bible, anong paglago mo sa buhay spiritual? So, hindi mo napipit yung sarili mo ng pagkain spiritual. So, yung growth mo spiritually ay started. No? Kaya meron mga spiritual panso. Diba? Gusto natin lumaki yung mga anak natin, meron natin maging panso yung mga anak natin. Pero, marami ang mga tao nagiging spiritual panso. Dahil hindi yan nila pinapakain o kanilang sarili ng pagkain ng Panginoong Jesucristo. So, okay. Yung example na yun ay nagbibigay sa atin ng pagkakaintindi kung paano tayo lumago. Paano tayo baguhin ng Panginoon mula sa kalawalatian hanggang sa pangalagian. Sa pamagitan ng ating patuloy na pagtanap sa ating Panginoon sa Kristo. And even His coming again. Yan ang ating patuloy din natin na binamasdan, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So, ating pinag-aaralan, sino ba itong Panginoon sa Kristo na ito? Paano natin lalo pang makilala ang Panginoon sa Kristo para tayo ay magpisto ng kalarawan ng ating Panginoon sa Kristo. Noong nakaraan na linggo ay ating sabi na itong Panginoon sa Kristo na ito ay siya yung our great God, our great Savior, and Jesus is our Christ. Yun. So ating magpatuloy sa linggo ito, yung ating pag-aaral kung sino nga ba itong Yesu Kristo na ito. Dahil madalas meron tinatanong sa Bible, what think you of Christ? No? Ano si Kristo sa inyo? And in Matthew chapter 16, I'm going to read Matthew chapter 16. Meron din katanungan dito ng Panginoon sa Kristo. At gusto kong ito rin ay maging katanungan sa bawat isa sa atin. Matthew chapter 16, mula sa verse 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, is? Ano kung sinasabi ng mga tao patungkol sa akin na anak ng Diyos? Anak ng tao, the Son of Man. Sumagot si kanyang mga alagad, and they said, some say that thou art John the Baptist, some Elijah, others Jeremiah, or one of the prophets. Ilan-ilan niya ngayon. I see. Ngayon, sabi niya, He said unto them, but whom say ye that I am? O, yan ang sinasabi ng mga tao. Kayo naman. Ano man ang pagkakilala niyo sa akin? Then Peter said, Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God.
And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon, Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And then, followed as verse 21. From that time forth, began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Overmighted body, di mangyari ito sa iyo. And Peter and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Sabi ni Peter, paano gusto nangyari ito? Kung ikaw ay pumunta sa Jerusalem, ikaw ay magbatas sa kamay ng mga matatanda ng pananampalataya sa mga eskriba, sa mga Fariseo. Hindi mangyari ito, Panginoon. Na ikaw ang kanilang patayin. Sabi ng Panginoon, bumagay ka sa likod ko sa akin. Sapagkat ang iyong inanay ay hindi yung nais ng Diyos, kundi ang nais ng tao. Dahil kung ang Panginoon Jesucristo ay hindi niya maihandog ang kanyang alay ng buong pagpapakasakit ng kanyang sarili, walang salita ang buong salita. Sapagkat tanging ang pagkakaalay ng sarili ng Panginoon Jesucristo hanggang kamatayan doon sa krus, magkakaroon ng kaligtasan ng buong sanlibutan. Sapagkat siya yung Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. At kung hindi mangyari yun, ang matutuwa ay sa Satanas. Kaya kung si Pedro ay natutuwa na hindi may hain ng Panginoon ng kanyang buhay doon sa krus, para siya si Satanas na tuwan-tuwa. Kaya ang address niya kay Peter, Get thee behind me, Satan, for thou savorest the things of man and not the things of God. Dito ay merong nagpapakilala ng Panginoon Jesucristo sa kanyang sarili. Una, inangkin ng Panginoon Jesucristo na siya yung anak ng tao, the Son of God. At ito ay merong pagpapatungkol doon sa Daniel chapter 7, verses 13 and 14, na doon ay merong vision si Daniel, si Propeta Daniel. He had a vision in the night, and he saw the Son of Man being brought unto the Ancient of Days. At yung Diyos ay binigyan siya, itong Son of Man na ito, binigyan siya ng power, authority, and sovereignty over all the nations. That all men should serve and worship Him. And that His kingdom shall be without any end. And papatuloy. So, kung maalala ninyo, kung i-relate natin ito sa Daniel chapter 2, yung prophecy pa rin doon, mula sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, na meron yung malaking estatwa doon na gawa sa iba't ibang mga metal, no? Mula sa pinaka-precious metal, gold, hanggang sa putik at bakal. Yung oro ay gawa sa ginto, yung katawan ay gawa
gawa sa pilak, yung balakang ay gawa sa tanso. Hindi exactly the tanso copper, no? And brass, no? Ano sa Tagalog yun? Anyway, it's made of brass, no? Yung brass, it's made of tin and copper. No, hindi pure na copper yun. So, brass. Pagkatapos, itong dalawang legs niya ay gawa sa bakal. No? At yung kalampakan niya, dalawa, ay gawa mula sa putik at bakal. So, makita na yun, no? Nawala na yung quality dati dito. Tapos naging pila, tapos naging bakal, naging tanso, tapos naging bakal, tapos yung bakal ay halo na lang sa putik. Ito ay mga larawan ng pamahalaan ng tao, no? Ito yung kapamahalaan, kaharian ng tao, na magmula sa pinaka-mentalidad, pabagsak ang kalidad ng pamahalaan ng tao. There is corruption in the government of man hanggang sirang-sira na doon sa talampakan. Yung estado na ito na sumasagisag sa iba't ibang kapamahalaan ng tao, sa iba't ibang kapanahonan, pero bato na ilungit hindi sa kamay ng tao na siyang nagpabagsak sa estado na ito. At lahat ng mga naiwanan na bumagsak ng estado ay inilipad ang langit. Nawala. At yung batong yun na nagpabagsak sa kapamahalaan ng tao, yun ay lumaki at naging kapamahalaan ng buong sanlibutan na ito na ang kapamahalaan na yun ay walang hanggan. That's the kingdom of our Lord Jesus Christ. That is to be established when it comes back doon sa tinatawag natin na the millennial kingdom, 1,000 taon na paghahari ng Panginoon sa Kristo. Dahil yung paghahari ng tao ay pasira ng pasira ng pasira. Kahit anong gawin ng tao, palubog ng palubog ng palubog ang pamahalaan ng tao. Bakit? Dahil yung kapamahalaan ng tao ay pinapamahalaan ng tao na may sira. Kasi sira yung kapamahalaan. Kaya kapamahalaan ay sira. So, itong sinatawag ni Propeta Daniel na sagot ba doon sa Daniel chapter 7, ito yung sinasabi doon na nakita niya sa kanyang pangitain na binigyan siya ng karapatan, kapangyarihan, kapamahalaan sa buong sanlibutan na ito na walang hanggan ang kanyang kapamahalaan. Ito yung sagot ba na sinasabi ng Mesiyas na darating upang itayo niya yung kapamahalaan ng kanyang kapamahalaan sapagkat ang kapamahalaan ng tao ay hindi ay pasira ng pasira ng pasira. Kung inyong maalala, ang nais ng Panginoon ay si Adan ang mamahala sa nilikha ng Panginoon. So, he was commanded to have dominion over all creatures, to subdue the earth. Sa kanyang pamahalaan ng lahat ng nilikha ng Panginoon. Subalit ang nangyari, imbes na pamahalaan niya ayon sa kalooban o kagustuhan ng Diyos, yung tinatawag na theocracy, no? Imbes na pamahalaan niya yun, ayon sa kagustuhan ng Panginoon, na willing ang tao na mag-submit doon sa kapamahalaan ng Panginoon, imbes na yun ang mangyari, si Adan ay nagpapigay niya yung kapamahalaan ng sanlibutan na ito kay Satanas. Sapagkat natukso si Adan at si Eva na ang nais nila na imbes na pamahalaan
ang nilikha ng Panginoon, ang gusto nila ay makapantay ang Diyos. They shall be as gods. So, itong kung sa libutan na ito, nawala sa pamahalaan ni Adan, ay lipat ito sa pamahala ni Satanas. So, go sa chapter 4 ng 2 Corinthians, if you read it further, sinasabi doon na, the God of this world has blinded the eyes. Yung kaya hindi na nila makita yung kalwalhatian ng Panginoon sapagkat merong kalwalhatian na iba ang kanilang nakita. Yung kalwalhatian na dulot ng sanlibutan. Doon sa fasting ng Panginoon, 40 days and 40 nights, ang isa sa mga tukso ni Satanas sa Panginoon sa Kristo ay dinalaan niya ang Panginoon sa taluktok ng mundo at pinakita niya sa kanya lahat ng karangyaan, lahat ng kalwalhatian, ng kaharian ng sanlibutan nito. At sabi niya, ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa sa akin. When the Lord Jesus Christ came into this world to establish or to regain this whole world for himself. So, naparito siya para mapasakan siya, mapanumbalik sa kanyang pagbaliati. Ang sanlibutan na ito na dapat pinamahalan ni Adan, pero may pagbili niya, siya yung pamamahala kay Satanas. So, noong pumunta na dito ang Panginoon, merong shortcut na ino-offer kay Satanas. Hindi na kailangan niya pumunta sa krus. Hindi na kailangan magpagkata. Hindi na kailangan maghirap. Hindi na kailangan mamatay ka. Mapapasa yung lahat na ito basta magpatira ka sa akin. May shortcut. Diba? Hindi na kailangan maghirap pa. Ibibigay ko na ito sa inyo. Itong kalwalhatian ng sanlibutan na ibibigay ko ito sa inyo. Don't have to suffer for it. Pero sabi ni Jesus sa kanya, oy, Satanas, palpuks ka. Palmukha mo. Dahil ako naman talaga may-ari nito. Dahil ako may likha na malahat nito. No? Naipasa lang sa iyo ni Adas ang pamamahala nito. Pero kung may-ari nito, no? Ay sabi ni Panginoon sa Kristo, oy, Satanas, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Yung pansinin, sabi naman, Him only shalt thou serve. Tinuturo ng Panginoon na merong Diyos Ama, merong Diyos Anak, merong Diyos Espiritu Santo. Pero ang sabi niya, thou shalt worship the Lord thy God, and Him, and then, hindi niya sinabi niya, and Him only shalt thou serve. So, sino yung Him na yan na tinutukoy ng Panginoon sa Kristo? No? Sino yung Him na yan? Para simplihan mo, kung sino yung Him na yan, ang Panginoon sa Kristo, yung binigyan ng pangalan ng higit na mataas kaysa lahat ng mga pangalan na lahat ng tuhod sa langit man o sa lupa o sa ilalim ng lupa ay luluhod. Saan? Kanino? Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. At bawat labi ay magsasabi na siya ay Panginoon ng lahat. Ay panuluan natin ang puso natin. So, yun ang sabi ng Panginoon sa Kristo. People have taken a shortcut. Hindi na kailangan may palo sa krus. Hindi na kailangan mamatay. Napasakan niya sa akin ang buong sanlibutan na ito. He did not choose the glory that was being offered to him by Satan. But rather, he chose the glory of God. The glory of God is shown by
his humility, that even his humility, he was able to take back this world unto himself. Hindi ko lang kung saan ko nabanggit. Ito, dito. Na ang daming mga hari, ang daming mga emperador, who want to take this world for themselves. Paano? Sa kapangyarihan ng sandata, kapangyarihan ng kanilang tawag, kapangyarihan na dulot ng kabayo, ng karwahe, ng sandata, ng tabak, ng panat. Pero lahat sila yung tibo. Lahat ng mga kapamahalan na yun, kapamahalan ni Nebuchadnezzar, kapamahalan ng mga taga-media, video ng TV. Ito yung mga Middle Persians, no? Media at Persia, kapamahalan ng Gracia, kapamahalan ng Roma, and lately, kapamahalan ni Napoleon Bonaparte. Ang gamit ng puwersa, pero lahat nawala. Pero ang Panginoon sa Kristo na naparito upang magtatag ng kanyang kaharian, hindi siya gumamit ng puwersa. Hindi siya dumating na daladala niya ang kanyang mga kawal. Kundi siya ay may pagpapakababa na dumating. Sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, siya ay nakasakay sa anak ng aso. Sa kanyang pagpasok, wala siyang dala na sandata. Ang dala niya, pag-ibig. Yung pag-ibig ng Panginoon, ang siya, yung pag-ibig, yung mapagbiyay, ang pag-ibig ng Panginoon, ang siyang nagwagi ng nagubay sa sanlibutan niya. Hindi niya pinili yung kalwaratihan na dulot ng sanlibutan. Pinili niya yung kalwaratihan na dulot ng Diyos. Sabi naman, no? Siya'y anak ng tao. Siya anak ng tao na siyang naparito upang tugtin yung prophecy doon sa Old Testament na nakita siya ni Daniel bilang anak ng tao na darating na Mesiyas upang siya magkakad ng kanyang aral dito ng kaharian na walang kanya. Sa mga tuwid, doon inakita ng Panginoon Kristo, yung kanyang pamagat, anak ng tao, inakita niya na siya yung Mesiyas. Na ihinulan doon sa lumang ipan na darating upang siya ang maging tagapagligtas ng sanlibutan at magtatag ng kanyang kaharian. Na bagaman noong kanyang ipahayag na prepare for the kingdom of God is at hand, na bagaman siya ay tinanggihan ng sanlibutan, subalit ang angkin pa rin sa kanyang sarili siya yung Mesiyas na darating, na Son of Man, who should come to establish His eternal kingdom, His kingdom that is without end. Yun yung prophecy ni Prophet Daniel. Sa mga tuwid, nung sinabi niya, what do men say that I, the Son of Man, is? Nung sinabi niya, ako ay anak ng tao, ibig sabihin, siya yung naparito ng Mesiyas na tanging siya yung magiging anak ng tao na ang kaulugan nun ay siya yung Diyos na naparito upang ang tinig, akuin, at katangian ng pagkatao, liban na doon sa pagkakasala ng tao.
sapagkat siya'y nagparito sa kanyang pagkakatawang tao, na yung kanyang katawang tao na yun ay hindi hako sa sanlibutan nito. Hindi hako kay Maria, sapagkat yung kanyang pagkakatawang tao ay kanyang dala-dala. Maalala nyo na ang angkin niya sa kanyang sarili ay kahit nung bago pa siya dumating sa sanlibutan na ito, siya na ay tinatawag na the Son of Man. No one ascended up to heaven except he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. So, doon pa man, bago siya bumaba dito sa lupa, at may punlan ang kanyang katawang tao doon sa bahay bata ni Maria, siya na ay nakapagkatawang tao. So when he came to the world, he came in the flesh. Siya ay naparito na nasa laman. Eh, sabi ni Apostol Juan, dito nyo nalaman ko yung Espiritu ng Diyos. Na bawat isa na nagpapahayag na si Yesu Cristo ay naparito na nasa laman. No? Nagpapahayag na si Cristo ay naparito na nasa laman, yun ang Espiritu na sasabi ng Diyos. So, the Son of Man, yun ang ating Panginoon Kristo. No? Pangalawa, langkin niya sa kanyang sarili. Na kanyang, ito, sinabi ni Pedro na tinanggap ng Panginoon Kristo. Ang tugon ni Pedro sa kanya, Thou art the Christ, the Son of the living God. Yung pagka-Kristo ng Panginoon Kristo na ating kinalakay dito ng makarang na linggo, ay yung kanyang pagka-Kristo na tanging siya ang Kristo. Hindi sinabi ni Pedro na, you are the Christ. Ang sabi ni Pedro ay, you are the Christ. Ikaw ang tanging Kristo. There's only one Christ who is to come. There's only one anointed one, yung Christ, Mesias. Ang kahulugan ay the anointed, yung pinaghiran, no, ng langis, yung hinirang ng Diyos. Okay. Tanging ito ang Kristo. Kaya kung meron magsasabi na siya ay Kristo, sabi ni Jesus, pag kayong kadadaya, be not deceived. For many shall come in my name, saying, I am Christ. And the time has come, but you do not go after them. Then, dito na merong ibang Kristo. Dito na merong appointed Christ. Merong anointed Christ. And there's only one, and that's the Lord Jesus Christ. Ang Panginoon Kristo ay hindi inapoint sa kanyang gawain, sa kanyang tungkulin pagiging anointed one, being the Christ. He took this upon himself. He voluntarily took this upon himself. Hindi sinabi na, oy, ikaw anak ng Diyos. Ikaw ang tao ng Kristo. Yung bawat persona sa isang uri ng pagka-Diyos, they took their positions voluntarily. Yung Ama, yung Diyos Ama, kinuha niya yung kanyang ruway, tungkulin bilang Diyos Ama. Yung Diyos Anak ay inangkin niya yung tungkulin bilang Diyos Anak. Yung Espiritu Santo, kinuha niya yung kanyang tungkulin bilang siya ay Diyos Espiritu Santo. Walang nag-appoint, kundi they voluntarily took upon themselves those different offices. Kanya-kanya mo ng gawain na yun. Kaya ating Panginoon si Kristo sa kanyang pagka-anoint, no? Ay in-anoint siya bilang siya ang Kristo sapagkat inibig niya ang katwiran at kinapuutan niya ang kasamaan. Hebrews chapter 1 verse 8 to 9,
natin yan noong last week. Okay. Yung pagka-Kristo, yung pagka-anoy sa lumang tipan, pagka yung tatayo ng Panginoon na hari, no? Saul, si David, no? Pagka tatayo ng Panginoon, na-anoy niya as king. Yan ay inanoy in behalf of the Lord na itong hari ito, siya yung mamamahala sa bayan ng Panginoon in behalf of God. Pagka meron itatayo ng propeta, yan din ay pinapahiran din ng langis. Naanon din niya. Na bilang propeta, siya yung kakagawa sa Diyos para mag-usap sa tao. Pagka meron namang itatayo ng sacerdote, priest, inaanon din niya, pinapahiran din niya ng langis. Na siya yung kakagawa sa tao para sa Panginoon Diyos. So, itong mga gawain na ito, no, ay kinakailangan ng pagka-anoint, no, for a divine power to be upon him, to be anointed, to be able to function in that position which the Lord has placed him. Ang ating Panginoon Jesucristo, yung tatlong offices na yan, no? Yung pagiging hari, pagiging sacerdote, pagiging propeta, ay inanoy ang Panginoon para sa tatlong gawain na ito. Siya yung sacerdote, siya yung propeta, siya yung hari, all in one. Siya yung inanoy sa gawain na yan. Maraming inanoy sa lumang tipan, na hari, sacerdote, propeta. Pero ang Panginoon sa Kristo lamang yung tinatawag na the anointed one. So, wala nang ibang anointed, wala nang ibang Christ sa Bible na siyang Mesias na darating upang siyang maging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Kaya ang ating Panginoon sa Kristo siya yung tinatawag dito na Christ. Merong article sometime in 2008 dun sa New York Times. Bahagi ito ng mga tinatawag na Dead Sea Scrolls. Ano yung Dead Sea Scrolls na ito? Doon sa tapo ng Dead Sea, yung tubig ng Sea of Galilee, umaano siya. Pababa. By the way, Jerusalem, that's roughly 3,400 feet above sea level. Itong Dead Sea, that's about 1,400 feet below sea level. Ay yung tubig ng maagos dyan, papunta lahat sa Dead Sea, walang labasan yung Dead Sea. Yung tubig na nagpupunta doon, dahil yan ay arid, yan ay nandun sa desert, nag-evaporate. At naiwanan doon ay yung concentrated solution ng salt. Ay kung ikaw ay mag-swimming doon sa Dead Sea, hindi ka makaka-dive, no? Lulukan ka lang doon dahil very thick yung tubig doon, puno-puno ng alak. No? Dahil lahat ng mga tubig na galing sa Galilee, no? Ay maagos nito, pero walang lumalabas. Naipon. Ay salt content mula sa River Jordan, Sea of Galilee, pumupunta lahat dito naipon. No? Kaya ang sabi dyan ay Dead Sea. Dahil walang nilalabas. Ang example ko yan, subukan mo kumain. Huwag kang tumahin. Matay ka.
Dead Sea. Oh. Di ko may iba naman, gusto lang, Lord, bless me, bless me, bless me, bless me. Pero pag natanggap, akin to. Oh. Sige, bumamatay na yan. Hindi, magiging Dead Sea. No? Walang lalabas. Puro tanggap. Ayaw magbigay ng Dead Sea. No? So, yan yung Dead Sea. No? Okay. Yan sa Dead Sea na yan, meron yung lugar dyan, malapit dyan, na tinatawag na Kirvet Qumran. Dyan sa Kirvet Qumran na yan, meron mga caves. Yung mga caves dyan. Na ang istorya dyan ay minsan yung shepherd ay naging ugali na pagsak na mga tato sa mga cave na yan. Minsan pero parang may nabasag na vessel, earthen vessel, no? Taas sila ako yun. So they started to look inside. Nakita nila, may mga vessels ko, no? May mga documents dito na bago pa ng panahon ng ating Panginoon Kristo ay ito na yung mga documents na they contain the writings of the preserved writings of Isaiah, no? Especially Isaiah 53. And yung mga nakatira niyan ay tinatawag ng mga Essenes. Na ito ay mga tao na umalis sa Jerusalem dahil ayaw nila yung pamamahala doon sa templo. No? Dahil ang Panginoon sa Kristo, malaman nila na nagalit doon sa mga nandun sa templo dahil imbes na yun ay tahanan ng panalangin, ginawa na ng tindahan. No? Ay ang Panginoon nagalit. Kataob niya lahat yung mga money changers, yung mga pinagpebenta doon na gagamitin para sa oblation or offering. No? Ginawa ng tindahan yung templo. So itong mga essence na ito, ayaw nila yung pamamahal doon, umalis sila. At tila sila ay nabuhay dito sa lugar na ito to keep themselves away from the corruption that was going on in Jerusalem. So, what they preserve sila, they kept on copying the Old Testament. Ano na yung sinulat ni Isaiah, sinulat ni Habakkuk, at yun nakapreserve. Ngayon, isa sa mga ito ay meron yung silang tinatawag na Gabriel's Stone. 3 feet na bato na merong 87 Hebrew lines doon. Na bagaman ito ay hindi ako sa Biblia, subalit ito ay nagpapahayag ng kabuhayan ng mga essence na yun. Na isa sa mga lalagyan nila ng tradisyon ay bago pa ipanganak ang Panginoon sa Kristo na yung pagkakatawang tao, ang kanilang Messiah, ang kanilang paniwala ay darating ang Messiah at siya ay bumamatay at sa ikatlong araw ay bumubuhay. In other words, even prior to the birth of the manhood of the Lord Jesus Christ, meron ng tradisyon ng mga Hebreo, Israelita, na nag-aantay yung Mesias na yun. At yung Mesias na yun ay mamamatay at siya ay mabubuhay na magmuli sa ikatlong araw. Sa mga tuwid, yung Christ na ipinapangaral ng scriptures nila ay ito yung inangkin ng Panginoon sa Kristo sa kanyang sarili. Ako yun. Ako yun. Kaya sabi ng Panginoon, hanapin ninyo sa banal na kasulatan, saliksinin ninyo, sapagkat yan yung inakala na tayo ay magkakaroon ng kaligtasan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil yan, nakatala, nagarating ang Mesias na maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ngunit ang mga yan ang nagpapatotoo patungkol sa akin. At ayaw nyo naman pumunta sa akin upang kayo ay magkaroon ng buhay. Kaya sinasabi ng Panginoon, yung Kristo na inyong inaantay
yan sa mga banal na kasulatan na yan sa scriptures na yan, ako yun. Ako yun. Yan sinasabi ng Panginoon. He is the Christ. At ngayon sa pangalan ng Panginoon, maraming darating na magsasabi na sila ay Kristo, ngunit pakailan. These are the deceivers. These are the deceivers who will come to deceive you. Do not go after them. So kung meron tayong narinig dito na ako ay appointed Son of God, huwag nating susunod. Because the Lord Jesus Christ has given us that warning. That He only is the Christ. Thou art the Christ. The Son of God. The Son of the living God. Yung kanina, siya yung the Son of God. Siya yung the Christ. Ayun, siya yung the Son of the living God. Wala nang ibang anak ng Diyos na buhay. Pag sinabing the Son, hindi niya sinabing a Son. Kundi the Son, tanging anak ng Diyos na buhay. Wala nang iba. Itong Panginoon sa Kristo na ito, sa kanyang pagparito, ay ipinapakilala ang kanyang sarili ng anak ng Diyos. Alam niyo kung anong kailan, bakit siya gustong patayin ng mga Hudyo? Hindi lang dahil mali ang paratang, hindi lang pinaratangan ng mali na sinisira niya ang Sabat, kundi inangkin pa niya ng kanyang ama ay Diyos, making him equal to God. The Jews wanted to kill him. Not only because he broke the Sabbath, yun ang saratan nila. Alam Panginoon sa Kristo ay hindi na parito upang sirain ang kautusan, kundi kundi ang kautusan. So yung Sabbath, he didn't break that Sabbath. He came to fulfill not only the Sabbath, but he came to fulfill the law. No? Isa sa mga paratang sa kanya ay dahil inangkin niya ng kanyang ama ay Diyos. Na ngayon ay ipinapatay niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos, making himself equal to God. May mga terms sa Bible, no? Halimbawa, si Adam. Kung basahin niyo yung genealogy na sinulat ni Luke, he was tracing the genealogy of the Lord Jesus Christ hanggang doon kay Adan. At ang nilagay niya doon ay Adam, the son of God. Actually, yung the son doon ay naka-italics. No? Ibig sabihin, wala doon, kaya lang nilagay to make the verse more clear. Adam of God, yung direct translation. Pero, Adam, the Son of God. Yung the Son of God doon, si Adam, tinawag na the Son of God. Subalit, yung ay katawagan kay Adam, nung siya palang ang nilikha. Nung dumami na, ang naging anak ni Adan, ang tawag na sa kanila ay the sons of God. So doon sa Genesis chapter 6, verse 2, doon pasama ng pasama ang sanlibutan dahil yung lahi ni Cain, dumami na. Yung lahi ni Seth, dumami na rin. At sinasabi ko yun, and the sons of God saw the sons of men, of the daughters of men. At sila ay kumuha ng kanilang asawa. May mga nagsasabi na yung the sons of God na yan ay mga anghel. Hindi totoo yun. Dahil yung mga anghel, hindi yan nakikipag-asawa para magkaroon ng anak. No? If you remember yung
pag-test ng mga Sadduceo sa Panginoon na merong isang babae na pamasawa ng pitong magkakapatid na kay lahat. Ang tanong ay, ano ba yung asawa sa resurrection? Kung dahil mo sa Sadduceo, naniniwala sa resurrection, hindi na kayo mga karsay. So, ang sabi ng Panginoon, di pa alam na sa pagpabuhay ng Kristo, yung mga tao ay magiging kagaya ng mga langkyan. Sabihin, tayo yung mga binuhay na patuloy. We who have been resurrected and transformed to a glorified body in the presence of the Lord, pagka tayo, pagamat magkakilala tayo, no? O, kilala mo parang sister at aking asawa. Pero sexless na. We are as angels. Hindi na tayo doon to procreate. No? Hindi na. So, yung hindi totoo na yung mga angels, yung tinatawag ng the sons of God na nakipag-asawahan doon sa mga daughters of men. Kundi ang ibig sabihin dito ng sons of God ay lahi ni Seth ay kumuha ng mga asawa sa mga anak ni Cain. Sa mga kapatid, dahil intermediates. At yan nagsimula yung lalong pagpaglaganap ng corruption sa sanlibutan na ito. The plastic one for you. Sa New Testament, meron advice. Do not be unequally yoked with unbelievers. Maybe for my life. Okay. So, meron ka lang wala sa sanlibutan. Yung mga anghel, yung mga anghel, kay Job, kay 1, that's verse 6. Represent. No? Merong tawag naman, represented themselves to the Lord. Ang tawag sa kanila, the sons of God. So, sa Bible, merong the sons of God. Pero isa lang yung the Son of God. The Son of the living God. And that's the Lord Jesus Christ. Ngayon, yung mga sumampalataya naman sa Panginoon sa Kristo, ang tawag sa kanila ay the sons of God. As many as those who receive Him, to them gave Him the right to become the sons of God. Even to those who believe in His name. Sa mga tuwid, pag sinabi, the Son of God, isa lang yan. Yan ang ating Panginoon sa Kristo. Wala nang ibang makapag-aangkin na siya yung the appointed Son of God. Wala na. Tanging ang Panginoon sa Kristo lamang. Ngayon, ang ating Panginoon sa Kristo, siya yung Mesiyas na naparito sa sanlibutan na ito. But He came from eternity into this world to do a mission. Siya yung Mesiyas. No? Siya yung the Son of Man. Siya yung the Christ. He is the Son of the living God who came into this world for an earthly mission. Para iligtas niya, sa kanyang pagka-Mesiyas, iligtas niya ang buong sanlibutan. Paano niya ginawa ito? Sa tulong pagpapakubaba, to make himself available unto his everyone of us. Pinapanan niya kanyang tungkulin bilang Messiah o sa kanyang pagpapakubaba. Yung mula sa walang hanggan, siya naparito sa may hanggan. Yung dapat masunod, siya naging masunurin hanggang kamatayan doon sa krus. Upang tayo ay kanyang kailangan. Tulong pagpapakubaba. Yung Mesiyas na ito, Panginoon Kristo, ay siyang tulong pagpapagandang doon ang kanyang ginawa. Na kung tayo ay makasalanan pa, ay kanya nang iniyanan ang kanyang buhay para sa atin. Nung hindi pa tayo karapat-dapat, He came to lay down His life for us.
the just or the unjust. He who knew no sin was made sin for us, that we might be made the righteousness of God. God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Di ba tayo karapat dapat? Bawang pagpapagalan mo sa kanyang ginawa upang mailigtas tayo pagkakaroon ng buhay bilang Jesus. Ang Panginoon sa Kristo na siyang Mesya, no? Ay todo ang kanyang pagtatrabaho para mailigtas tayo. Para masabi niya na natapos na. Yung pagliligtas ay tapos na. Yung gawain ng Panginoon ng pagliligtas ay hindi half-baked. No? Hindi hilaw. Hindi niya sila, tapos ko ng parte, pahala na kayo rin dyan. No? When He came to die for our sins, He said, it is finished. He offered Himself upon the cross once and for all. Kaya puro tuduhan ito, puro tuduhan. Yung pagpaparitan ng Panginoon bilang Mesyas na tagapagligtas ng buong salitunan. Tulong pagpapakumbaba to make Himself available to His eternal us. Hindi tayo diligtas mula sa malayo. No, He came to be with us. Ang Panginoon sa Panginoon, tulong infinite grace. Tulong, walang hanggang. Pagmamit ng loob ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya ito naman. Tulong pagkatrabaho para tayo niligtas. Na wala na tayo dapat pang gawin sapagkat tinapos na lahat ng Panginoon sa Kristo ang kanyang gawain. Now, after knowing all of this, ano naman yung ating salubong sa ating Panginoon? Ano naman yung ating salubong? There's only one. There's a summary for all of this. That if one died for all, then we're all dead. So that we who are alive should no longer live unto ourselves, but unto Him who died for us and live. Ang ating Panginoon sa Kristo, hindi lang niya pinagtagumpayan ang kasalanan, hindi lang niya kanyang pinawalang bisa ang kasalanan, pinawalang bisa ang kamatayan, pinawalang bisa ang libingan. Kundi na pagtagumpayan niya ang lahat ng ito. Nasa kanyang pagkabuhay ng pagkabuhay, sabi niya, sino bang he who believes in me, though he were dead, yet shall he live. Yung kanyang pagkamesyas, bilang hari, anong tungo natin yun? Siya pang hari na ating buhay na dapat masunod sa ating buhay. Yung kanyang Mesyas, pagiging Mesyas, bilang siya yung propeta, ang bulisan ng Twitter. Yung sinasabi ng Panginoon sa Banal, this is my beloved Son, whom I am well pleased. Here he are we reading His Word, this whole book, no? Sabi ng Banal na Kasulatan, the spirit of prophecy is the testimony of Jesus. Sabi ni Jesus, these are they, His testifying of me, are we listening to His Word? Yung kanyang pagka-Mesyas bilang siya yung sacerdote. He is our high priest. Ano tayo? Bibigyan ng ating galangan at pagpuri sa Diyos. Is it through the Lord Jesus Christ? Is it through the mediatorship of the Lord Jesus Christ? Walang binigay sa atin ng kalapagkan. There is but one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So kanino nananalangin ng mga tao? Nananalangin sa Diyos Ama, nananalangin sa Espiritu Santo. Pero ang binigay sa atin na ating high priest ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. And His being high priest will never stop. But doon sa Hebrews chapter 6, chapter 7,
yung kanyang pagiging mataas na sacerdote, hindi titigil because he is the eternal priest. He has the eternal priesthood. And his priesthood will never stop. So whenever we pray to the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, He who denies me before men, he will I deny before my Father who is in heaven. Are we denying the Lord Jesus Christ of His kingship? Are we denying the Lord Jesus Christ of His being the prophet of God? Are we denying, are we listening to others? No? And that's the word of the Lord Jesus Christ. Are we denying the Lord Jesus Christ of His priesthood? Then marami ang many churches are denying the priesthood of the Lord Jesus Christ. They are not praying to the Lord Jesus Christ. Sabi ni Jesus, He who denies me before them, he will I deny before the Father who is in heaven. So, let us confess the Lord Jesus Christ, our King, soon coming King, who will set up His millennial kingdom, and us confess the Lord Jesus Christ as our prophet, and all the prophecies of God was given unto Him, and this Holy Bible is the Spirit, the prophecy, and the speaker of the Lord Jesus Christ. Let us confess that Jesus Christ is our high priest. And that being a high priest, we will all address all our prayers to Him, all our petitions to Him, all our supplications to Him, all our thanksgiving to Him. Let's let you wrap up. I'm sorry. Do not be careful in anything. But by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind in Christ Jesus. Hindi natin mabalawan ang ating Panginoon sa Kristo. So, binigay ng Diyos naman ang Panginoon sa Kristo, binigay ang Panginoon sa Kristo na kompleto para sa atin. That in Christ, everything that we need is answered. It's all there in the Lord Jesus Christ. Nung binigay ng Diyos naman ang Panginoon sa Kristo bilang kanyang regalo, hindi ko lang alam. Kompleto. Ay sinasabi sa banal na kasalatan, for the fullness of the Godhead dwells in His bodily, and you are complete. Kailan tayong kulang pa kung tayo ay nasa Panginoon Yesu Cristo. Habang lalo natin nakikilala ang Panginoon Yesu Cristo, lalo natin nakikita ang kalwalatian ng Diyos sa Panginoon Yesu Cristo. Dahil sa Panginoon Yesu Cristo, lalo tayong matutulang pa kung talaga natin ang ating lahat sa Kanya. So, ano gagawin natin? Itatalaga ba natin ang ating lahat sa Kanya bilang Siya ang ating hari, bilang Siya ang ating propeta, at bilang Siya ang ating mataas na sacerdote. Are you going to commit your own will? Then, lahat ng gusto magtalaga ng kanilang kay Jesus, hindi ko na tumayo at tayo manalangin ng pagtatalaga sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Alam natin, Panginoon, na Ikaw ay naranaman sa kalagitnaan ng pagpupuri, pagbuwalhati ng iyong bayan sa iyong Panginoon sa Kristo. At ating niluluwalhati ang iyong pangalan. Sapagkat, Panginoon, ang kaluwalhatian ng Diyos ay aming nakita sa iyo. Na ikaw, Panginoon, ang nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng iyong pagmamagat ng loob, sa pamamagitan ng iyong katotohanan, sa pamamagitan ng iyong tagpiran. Sapagkat, Panginoon, lumamasdan namin ang iyong kaluwalhatian. Namasdan namin ang iyong kaluwalhatian na puspos ng biyaya, puspos ng pagmamagat ng loob, puspos ng katotohanan.
Kaya ngayon, Panginoon, sa ating pagtayo sa iyong harapan ngayon, nais namin, Panginoon, na ang iyong kalwalatian ang siyang mamasdan natin. Ang iyong kalwalatian ang siyang magarama at maranasan ng bawat sa atin. Ang iyong kalwalatian ang nais namin, Panginoon, na matamasa. Gaya ni David, Panginoon, na gusto niya manahan sa iyong templo upang maranasan niya ang iyong kalwalatian. Pero din kami, Panginoon. Ngayon, Panginoon, ayan po po na mahayag ang iyong kalwalatian sa amin, Panginoon. Na sa ating mga buhay, Panginoon, makita ang kalwalatian ni Jesus sa aming mga buhay. Lord, magbitig ka po sa aming mga buhay. May they see the Lord Jesus Christ in our lives. And we may be able to say with Paul, the life that I live by the faith of the Son of God, because it is not I who lives, but it is Christ who lives in me. At bawat sa amin, Panginoon, ay gawin mo po yung sulat. Let us be your epistles, written at the ink and with the Spirit of God. Not with tablets of stone, but with the fleshly heart. Kaya ngayon, Panginoon, narito kami, nagpapahulog sa iyo, nagpapahulog sa iyo upang ihorma mo kami sa iyong larawan. Upang ang magdinig sa ating mga buhay ay ikaw, Panginoon. At habang nakita nila ang aming mga buhay, Panginoon, nababasa nila ang Kristo sa aming mga buhay. Sapagkat kami ay mga liham mo, Panginoon. Kapahayagan ng iyong pagmamagat ng loob, kapahayagan ng iyong katotohanan, kapahayagan ng iyong katwiran. At sa pamamagitan dito, Panginoon, ay marami pa kaming madala na mga kaluluwa na ililigtas mo, Panginoon, at magdudulot din ng kalwalatian sa iyong pangalan. At habang ginagawa natin ito, Panginoon, pagbuhin mo po ang aming mga buhay mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian. And may we experience your glory even here on this earth. Even as we have a hope that when we come to your glory, we shall enjoy your glory with you forever and ever. Kaya na, Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat ngayon, Panginoon, patuloy namin na mamasdan ang iyong kalwalatian. Mabuhay mo po ang bawat sa atin upang ang pahayag sa buhay ng bawat sa atin ay walang iba kundi ikaw, Panginoon Jesucristo. Sa pangalan mo po, aming Panginoon Jesus, na bawat sa atin ang magsabi ng Amen and Amen.